Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig niyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig niyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig niyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinagharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Hindi madaling isipin kung papaano ang ating kalagayan sa kinabukasan. Madalas tayo ay nababagabag kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ito ay punong-puno ng kawalang katiyakan sapagkat ang kinabukasan ay wala sa ating mga kamay. Hindi natin hawak ang mangyayari sa susunod na araw at kawalang katiyakan ang dulot ng bawat umaga. Iyon ay mangyayari kung tayo ay nananalig sa sarili nating kakayahan. Ang tao ay sumasalig sa kanyang sariling galing at talino. Nalilimutan natin na ang kasalukuyan lamang ang mayroon tayo at hindi natin maaaring saklawin ang oras at panahon. Si Jesus ay hindi saklaw ng oras. Sa Kanya umiinog ang lahat ng panahon at sa Kanya nakasalig ang pag-iral ng lahat. Siya ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon ay ganoon din sa hinaharap. Walang hanggan ang Kanyang kapangyarihang hindi malirip. Kung magkagayon, nararapat na isalig natin ang ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap sa Kanya. Sa Kanya ay may katiyakan. Sa Kanya ay mayroong tunay at matibay na kasiguraduhan. Ang mga alalahanin ang nagdudulot ng kalungkutan sa ating buhay. Nawawalan tayo ng kapayapaan. Ninanakaw nito ang ating kapanatagan. Iniiwan tayo ng ating mga alalahanin sa kadiliman na tuluyang lumalamon sa ating kaligayahan. Inaalis ng kawalang katiyakan ng saya sa kasalukuyan. Ito ang bumubulag sa ating mga mata upang hindi natin makita ang liwanag. Kay Jesus na hindi nagbabago, tayo ay panatag. Ang kapanatagang ito ang magdudulot sa atin ng tuwa at ligaya. Sa Kanya natin masusumpungan ang tunay na kasiyahan. Huwag tayong mag-alinlangan sa Panginoon. Alam niya ang lalong mabuti para sa lahat. Sa Kanya tayo manalig, sapagkat Siya ang nag-iisang tiyak sa mundong punong-puno
ng pag-aalinlangan.